Good morning po sa inyong lahat. 3 AM na nga po, kaya kailangan na nating bumangon at gumising po para po makapagluto na po ako and makapag-prepare na po ako ng mga kailangan ng mga aking mga anak na papasok po sa school. Everyday po ganito po yung morning routine ko po. Kailangan 3 AM, gising na po ako kasi 4 po yung estudyante po na papasok po ng school. Yan nga po yung pine-prepare ko po today, hotdog and sunny side up egg po, para busog na busog po sila bago po sila pumasok sa school. Hindi po sila basta-basta magugutom. Titimplahan ko na rin po ng Milo yung aking dalawang maliit na anak po. Then sasabayan ko na rin po ng pag-inom po ng coffee para po may lakas kahit papaano at hindi ako nga antok-antok pag hinatid ko po sila sa school. Yan, since naka-prepare na nga po lahat ng pagkain nila, gigisingin ko na po sila para makapag-breakfast na rin po, and then after po nilang mag-breakfast, paliliguin ko na po, asikasuhin ko po sila. Yan, ganyan po talaga tayong mga nanay, no? Kahit nakakapagod, kahit gusto mo pang matulog, kahit gusto mo pang magpahinga, basta para sa anak, gawin mo lahat nang wala kang hinihinging kapalit. Mas kasi yan yung nagpapasaya, and then parang fulfillment para sa atin bilang nanay pag nagagawa natin lahat para sa anak natin. Yan nga po, 5:30 AM na po, kaya kailangan na po namin umalis kasi kailangan po before 6:10 AM ay nasa school na kami. Medyo malayo-layo nga po yung school ng aking mga anak from the house. 30 minutes, almost 30 minutes po kami magbabiyahe. Gamit po yung e-bike po namin. Kasi sa tanghali, yung husband ko po yung sumusundo, kaya ako yung naka-assign every morning na maghatid sa kanila. On the way na nga po kami ng school. Pagdating nga po natin ng bahay, maghugas naman po ako ng mga pinagkainan nila kaninang morning. Bago umuwi yung mga estudyante ko, yung aking mga anak, is natapos ko na lahat ng aking gawain. Nakapaglinis na at nakapaghugas na, naayos ko na po ang lahat-lahat. Nga po, after po nito is maglilinis naman po ako ng aming bahay. Hindi mo talaga maiwasan na magkakaroon ng kalat kasi may dalawa pa nga po akong maliit, yung grade 3 ko tsaka yung grade 1 ko. Medyo makalat sila sa bahay, kaya kailangan everyday naglilinis ka talaga ng bahay. After ko nga po maglinis is magpe-prepare naman po ako ng food na lulutuin for lunch po ng mga bata kasi by 12:30 labasan na po nila sa school. Kaya kailangan bago sila dumating dito sa bahay is nakaluto na po ako ng pagkain. Syempre, gutom na naman po sila ulit niyan. Ito lang, habang naglilinis ako, nag-iisip ako kung ano yung menu na lulutuin ko para sa mga bata. And then, sabi nga nila every Friday daw munggo. Sa akin, Monday, magmumunggo ako kasi ng mga nakaraang araw, puro meat yung kinakain ng mga bata. Ngayon, magugulay naman kami. Munggo ang menu ko for today sa kanila. Kumakain naman po ng gulay yung aking mga anak. Kayo rin po ba mga mamis? Nararanasan nyo rin po ba yung minsan ang hirap-hirap kasi talaga mag-isip ng pang-ulam natin everyday, no? Lalo na pag meron tayong mga anak na maliliit. Kasi syempre hindi mo maiiwasan, medyo mapili pa yung mga bata sa ulam. Pero yung mga anak ko naman is nasanay naman sila na pagka after ng meat is magugulay kami talaga. Sinasanay ko sila na kailangan kakain sila ng gulay kasi na-explain ko sa kanila ito yung mga healthy na pagkain talaga na kailangan kainin ng mga batang katulad nila. Mga mamis, luto na po ang aking nilutong gulay na munggo. Kakain na po muna ako para mamaya pagdating nila sila naman po yung asakasuhin ko. Salamat po sa panonood. Bye!